7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yan, welcome po sa ating Waling Guys Church. Ayan po, tayo po ulit ay magpupuri sa ating buhay na Panginoon. At tayo po ay sasamba. Amen! Hallelujah! I give my heart to you.
1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go, my Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Just help me in all the way. Tell me and I'll repay. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself. But what was left of blessing, Lord, have your ways in me. Let my will yours be done. Here we stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go, Lord Jesus, my precious Savior. Here we stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go, my Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go, my Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go, my Jesus, my precious Savior. Here we stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go, Lord Jesus, my precious Savior, I'm forever forever yours.
Lord, maraming salamat nga po, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon, na binigay sa bawat isa, O God, sa kalakasan, Panginoon, maging sa pagpapala mo, Panginoon. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa iyo po namin binabalik ang mataas na papurit pa sa salamat pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Good afternoon sa bawat isa. Muli tayo po ay nasa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Midweek time at I hope ng bawat isa ay relax lang sa kanilang mga tahanan, na sumabay din sa worship at makinig ng mensahe ng Panginoon sa oras nito. Ang ating pong talataan ay mababasa po natin sa aklat ng Mateo chapter 6 from verse 9 to verse 12. Makibasa po kayo. Verse 9. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita sa oras nito. At hayaan niyo po ako na maibahagi sa inyo ang 7 bagay na aking natutunan sa malimit na pagbubulay-bulay sa salita niya sa eksaktong scripture na ating binasa. Sabi diyan sa verse 9, ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit. Binanggit po doon na Ama naming nasa langit. Sa pananalangin, napakahalaga po na i-recognize natin na ang ating pinapanalanginan ay ang ating Ama sa langit. At bilang Ama natin siya, normal lang na tayo ay mag-address sa Kanya na Ama namin or Ama ko na nasa langit. It talks about relationship. Meron tayong tinatawag na relationship factor. Sa ating pananalangin, kinakailangang ma-recognize ng Diyos na tayo Kanyang anak, at in return, i-recognize natin na siya ay ating Ama. Napakahalaga sa pananalangin ng relasyon, sapagkat naniniwala ako na anuman ang ating panalangin na ating pong dadalhin sa Diyos, kung meron tayong relasyon sa Diyos, itong lahat ng ating panalangin ay tutugunin ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. So mahalaga ang relasyon. Ito lamang ang pwede nating maging parang binding, na tayo nga ay hindi niya isnabin sa ating panalangin, sapagkat naniniwala tayo na ang relasyon ng Ama at ng anak ay napakahalaga. Kumbaga, kung alam mo na meron kang relasyon sa Ama sa langit, pwede kang lumapit sa Kanya anytime. Hindi ka mapapahiya dahilan sa ikaw ay anak. Assuming na lang na merong isang tao na kumbaga humingi ng pera, halimbawa sa isang tao din. Sa una, bibigyan siya kasi nga siya ay humingi, o maaaring maawa siya at binigyan niya. Pero kung kinabukasan humingi pa rin yung lalaking ito sa hindi naman niya kaano-ano o hindi niya ama, tingin ko hindi na siya bibigyan. Kasi nga walang tinatawag na relationship factor. Ang ating Ama sa langit ay believe na tayo Kanyang palaging tutugunin sa ating mga dalangin, sa ating mga dasal, o sa ating mga paghingi, sapagkat tayo Kanyang anak at ibibigay niya ang anumang hilingin ng Kanyang anak na ayon sa Kanyang kalooban. Napakahalaga ng relasyon. Pangalawa, sabi dito, sambahin nawa ang iyong pangalan. Mahalaga sa prayer o sa ating pananalangin na ating i-recognize siya bilang siya'y Diyos, at bilang Diyos, karapat-dapat siyang sambahin. Release the power of worship. In prayer, hindi ka lamang yung nagsasalita na Panginoon ganito, Panginoon ganito, Panginoon gusto ko nito, Panginoon gusto ko nun. Hindi ganon. Kundi, i-recognize mo rin siya na siya nga ay Diyos, at bilang Diyos, karapat-dapat siyang sambahin. Release the power of worship. Sabi dyan, sambahin nawa ang iyong pangalan. Alam natin ang Diyos kapag siya ay sinasamba ng kanyang mga anak,
Kumbaga, kung siya nilululahati ng kanyang mga anak, ang Diyos ay patuloy na malulugod sa bawat isa sa atin. Sapagkat alam natin, ang Diyos na ating Panginoon ay worthy to be worshipped. Kumbaga, napakahalaga na bilang ikaw ay anak niya, na palagi nagpe-pray o dumadalangin sa Kanya, kinakailangan mo rin palagi siyang sambahin, i-worship ang kanyang dakilang pangalan, i-worship ang kanyang kabutihan, i-worship ang kanyang pagiging Diyos, i-worship ang kanyang sovereignty, i-worship ang kanyang creation. Amen? Dahilan sa ang Diyos ay karapat-dapat sambahin, ikaw naman nanampalataya every time na mananalangin, do not forget to worship the Lord. Do not forget na siya ay itaas sa iyong buhay. Do not forget na yung kanyang mga ginawa ay alalahanin mo. At ito ay yung patuloy na itanghal sa iyong buhay. I believe na ang isang nananalangin sa ating Panginoon, hindi niya pwedeng hindi masambit ang kadakilaan, ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay. God must be worshipped. God must be enthroned in heaven. At kinakailangan palagi bilang mananampalataya na siya ay ating sasambahin sa espiritu at sa katotohanan. Always release the power of worship when you pray. Pangatlo, ready to receive His kingdom. Sabi dito, verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian. You have to be ready to receive His kingdom. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ready to do His will. Kanina, ready to receive His kingdom and ready to do His will. Alam natin na iba ang standard ng Diyos patungkol sa pamumuhay. At bilang mga mananampalataya, nawa makita natin yung kabutihan ng Diyos na tayong lahat ay ninanais niya na magkaroon din ng kabutihan ng puso, kabutihan ng ating mga iniisip, at mga bagay na kalooban ng Diyos ay ating palaging masunod. Sabi dyan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Napakahalaga na yung perfect will ng Panginoon sa ating buhay ay ating maganap. Meron tayong tinatawag na permissive will. Gusto mo, hinayaan ng Diyos na ikaw ay magdesisyon dahil gusto mo. So ang Diyos nagbigay sa iyo ng tinatawag na permissive will. Pero yung permissive will ng Diyos ay hindi mo tiyak kung mapapabuti ka doon sa iyong ginawang pagpili. Sapagkat may tinatawag naman tayo na perfect will of God. Ang perfect will of God, ito yung talagang kalooban ng Diyos na kapag atin itong nagawa, alam natin na may magandang mangyayari sa ating buhay. Okay? So, always choose, always make a choice na yung perfect will ng ating Diyos ang ating magawa sa ating buhay, hindi yung ating kagustuhan lamang. So, ito po isang panalangin din dapat na sinasabi natin sa ating Diyos na, Lord, sa aking buhay, araw-araw na nawa, magawa ko ang iyong kalooban, hindi ang aking kalooban. Kasi, kung kalooban natin ang ating susundin, tsak na tayo mapapahamak sa bandang huli. Sa una, parang mag-enjoy ka, okay ka, pero in the long run, or later on, magsasuffer tayo. Sapagkat hindi talaga yung kalooban ng Diyos ang ating sinunod sa ating buhay. Sabi pa dito, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Verse 11. Sabi dito, receive His provision. Receive His provision. Alam natin na ikaw na anak ng Diyos at ama mo siya, hindi ka pa man humihingi, alam na niya ang iyong kailangan. Alam na niya ang iyong gustong mangyari. Alam niya ang nasa isipan mo. Kaya kapag lalapit ka sa Kanya, ine-expect niya na yung iyong kailangan, yung nasa isip mo, nasa puso mo, na kailangan mo, paglapit mo sa Diyos, sasabihin mo yan. At ang Diyos ay tutugon doon sa iyong
mga pangailangan, sapagkat alam natin ang Diyos ay nagpuprovide ng pangailangan ng kanyang mga anak. At dito'y maliwanag yung sinasabi, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Sino ka para bigyan ng pagkain sa araw-araw? Who you? Sabi nga. Who you? Para bigyan ka ng pagkain sa araw-araw. Dito sa verse 9, binanggit dyan, Ama naming nasa langit. Itong nagpe-pray na to, ay nagsasabi sa kanyang Ama sa langit, na nire-recognize niya ang pagiging anak niya, sapagkat siya ay directly nagsasabi na, ikaw ay aking Ama. Thou art Father in heaven. Ama na nasa kalangitan. So, who you para tugunin ka sa iyong mga kahilingan? Ikaw ay anak, at bilang anak, meron kang rights, meron kang karapatan na makatanggap ng provision sa iyong Ama. At alam natin ang ating Ama sa langit, matuwid na Ama. At ang bagay na ating kailangan, ibibigay ng Diyos. Especially dun sa ating mga daily needs. So binanggit dyan, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. God will provide. God will continue providing our needs sapagkat tayo kanyang anak. Babalikan natin yung kanina, yung relationship factor. Kahit maya't maya ka lumapit, araw-araw ka lumapit, pagkakalooban ka sapagkat meron kayong tinatawag na relasyon. The relationship factor. Kung ikaw ay anak sa labas, maaaring ihingi ka lang 1 time or 2 times. Pero dahil hindi ka talaga legal na anak, maaaring sa ibang panahon hindi ka napagbigyan. Pero dahil tayo lehitimong anak ng ating Panginoon, tayo ay kanyang pagkakalooban ng ating mga hinihingi sa kanya, na alam naman natin na ito'y kailangan natin at ang Diyos ay magpuprovide nito. Okay? Tayo po ay naging anak ng Diyos nang tinanggap natin si Kristo sa ating puso bilang siya ating Diyos at sariling tagapagligtas. At sabi sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap at nanalig kay Kristo ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Napakaliwanag po niyan. Kahit sino na tumanggap kay Kristo, siya pagkakalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tayo po yun. Kaya sa ating pananalangin, sabihin mo ang iyong kahilingan. Kasi ang pananalangin, ang prayer, ang meaning talaga niyan ay humiling, humingi, or to ask. Verse 12, at patawaran mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Restoration of relationship with God and men. Sa ating pananalangin, importante na magkaroon tayo ng tinatawag na mindset na dapat laging maayos ang ating relasyon sa Diyos at sa tao. Mahalaga po yun. Hindi pwedeng okay ang relationship mo sa Panginoon, pero sa tao, marami tayong kagalit, marami tayong hinanakit, marami tayong kinakasamaan ng loob. Hindi tama yun. Kinakailangan okay ang relasyon mo sa Diyos, okay ang relasyon mo sa mga tao. Kumbaga, hindi pwede naman na maganda ang relasyon mo sa tao, pero sa Diyos naman, wala ka namang magandang relasyon. So, kinakailangan okay ka sa tao, okay ka sa Diyos. Kinakailangan itong i-maintain. Kung alam mo na mayroon kang sama ng loob sa ibang tao, manalangin ka sa Diyos na sabihin mo, Panginoon, alisin mo po ang negative feelings na to, ito hindi sa iyo, ito po itanggalin mo, Panginoon. Mahalaga na in the same way, kung alam mo na mayroong mga tao na masama ang loob sa iyo, ikaw na mismo manalangin sa sarili mo na, Panginoon, pinapatawad ko po yung mga tao na may sama ng loob sa akin in return. Kumbaga, kinakailangan lagi nating isipin na meron ba tayong magandang relasyon sa ating kapwa or sa ating Diyos.
kung sa palagay natin ay mayroong problema, tayo mismo ay mag-initiate na. Magkusa na tayo na manalangin na maging maayos Panginoon ng lahat. Maaring physically o socially hindi agad maayos, pero alam mo in the spirit na nagpatawad ka na, at alam mo rin na ang Diyos nag-release agad ng forgiveness the moment na ang isang tao ay mag-release ng forgiveness. Amen. So, restoration of relationship between God and men, or your relationship with God and with men or man, dapat ito ay palaging maayos. Okay? So, reminders about Kristiyano. Ang isang Kristiyano hindi nagtatanim ng sama ng loob, hindi nagtatanim ng galit. Kung Kristiyano ka, hindi ka dapat nagtatanim ng galit sa iyong puso. Unang sama ng loob, or ng hinalakit, or ng puot. Amen? Ayaw ng Diyos ng ganun. Sabi ng Diyos, magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. So, mahalaga na palaging ma-realize na yung magandang relasyon sa Diyos at sa tao ay ma-maintain or mapanatili. Sabi pa dito, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Resist to fall into temptations. Alam natin na ang tukso ay hindi masama. Ang tukso ay nasa paligid. Pero the moment na bumagsak ka sa tukso, yun ang kasalanan. At alam natin ang devil, marami siyang ginagawang mga instrumento, marami siyang pamamaraan para ang tao, especially ang mananampalataya, ay mahulog sa temptation. Marami siyang gagamiting strategy kung saan mahina ang isang tao, doon niya ito papainan. Kung mahina ka sa, let's say, mahina ka halimbawa sa pera o sa pamimera, doon kanya papainan. Kung mahina ka sa emotion, doon kanya papainan. Kung mahina ka sa opposite sex, doon kanya papainan. Kung mahina ka sa pagsubok, doon kanya papainan para ikaw ay bumagsak. Ang devil ay matalino din. Kilala ng devil ang ating mga kilos. Ang ating mga galaw ay alam ng devil. Pero alam natin ng Diyos na nagbigay sa atin ng Espiritu o nagbigay sa atin ng buhay na Espiritu ay higit na matalino at higit na magbibigay sa atin ng lakas upang labanan natin ang anumang temptation na kumbaga iaharang sa atin ng devil. Amen? So hopefully tayo po ay patuloy na magkaroon ng will na i-resist natin ang anumang uri ng temptation. Sabi nga ni Pablo, anino pa lamang ng diablo o ng temptations, tayo ay aalis na. Okay? So, mahalaga po na sa ating pananalangin ay makita natin dito ang mga bagay na dapat po nating gawin. Especially po dito sa model prayer. Actually, 7 po yung binanggit ko dito na nagsisimula lahat sa letter R. Una, yung tinatawag na relationship factor. Pangalawa, yung tinatawag na release the worship. Sa pananalangin, kinakailangan laging mayroong pagsamba sa ating Panginoon. Pangatlo, ready to do His will and ready to receive His kingdom. Pang-apat, receive His provisions. In your prayer, ask God for provisions. Pang-anim, restoration of relationship. Mahalaga na restored palagi ang ating relasyon sa Diyos at sa tao. Kaya every time na bago ka matulog, kinakailangan mo muna magkaroon tinatawag na assessment kung kumusta na ba ang iyong relasyon sa Diyos at sa tao. Kinakailangan palagi itong maayos. At pampito, resist to fall into temptation. So mahalaga ito. Sa bawat araw, hinahayaan natin ng Holy Spirit ang mas maging malakas
na kumilos sa ating buhay. At hinahayaan natin ang Holy Spirit ay maging siya yung ating maging modelo sa ating buhay. Okay, na kikilos tayo, gagawa ayon sa kanyang kalooban. Salamat po sa bawat isa at aking dalangin na sa ating pananalangin, palagi nating isa-isip na ang Diyos lamang talaga ang tutugon sa ating mga panalangin. Pagpalain po tayo ng Diyos at God bless you all. In Jesus' name.